Magandang araw po. Ang isi-share ko naman sa inyo itong aming tagilid. Yan po, at nalinisan na rin niya ni Caviteño Farmer bawat punuan ng mga tanim at nagtanggal din po siya ng suloy ng kape. Ayan po yung ating paminta at marami na namang bunga. Sa susunod iha-harvest naman natin yan. Ito po ay kape, hindi lang mapansin ang bunga dahil nasa ilalim. Ipakikita ko sa inyo, ayan po. Ayan yung mga bunga ng kape. Sa susunod naman, mag-harvest tayo ng mga kape. Ayan po. May mga bunga ang mga kape natin. Yung baba po ay puro kape. May mga bunga rin po. At meron din tayong tanim dyan, 2 manggang grafting. Ayan po. Ayan yung tagilid dito sa Ilaya. Papunta tayo doon sa isang side ng tagilid, papunta doon sa may ibaba. Ayan. Ayun po sa baba, may tanim tayong bagong grafting na mangga. Doon po sa taas, may 2 piko. Yan. Yan naman po ay kawayanan para hindi nga po mahulog ang lupa dahil siya po ay tagilid. Tayo ay iikot dahil hindi tayo makakalusot doon gawa ng kawayan. Yan. Pakikita ko lang sa inyo itong tagilid. Dito sa side na to ay punong-puno siya ng kawayan. Kasi nga po ay slant yung lupa. Kaya dapat may tanim para hindi mahulog. Ang ginawa po ng father-in-law ko, tinaniman ng kawayan para hindi mahulog. Yan. Dito po sa side na to, may tanim tayong kinalabaw na mangga. Ayun po, grafting. May mga tanim na langka at may mga paminta rin po dito. Yan. At dun sa side na yon, ayun po yung isang manggang piko. Grafting din po. Yan po ay may mga tanim na langka na kami na rin po ang nagtanim ni Caviteño Farmer. May mga kape rin po dyan sa baba at may mga tanim tayong kakao. May mga tanim din tayong naglalakihan ng niyog. Ayan po. May mga langka. Naglalakihan na rin po. At may mga Indian mango, piko. Sabi ko nga sa inyo, maraming Indian mango dito. May mga old na langka. Yung mga dinat na namin na namumuhangan langka. Hanggang doon po sa baba. Puno po yan ng tanim. Dati-rati, sinasabi ko sa inyo sa mga nauna kong vlog, nakakarating tayo dun sa Sapa, pero hindi na po natin pupuntahan ngayon. Nandito lang tayo sa taas. Kasi kita naman po pababa. Yung pong baba, sinasabi ko sa inyo, puno rin po ng tanim. Meron tayong langka, guyabano, at iba't ibang uri ng tanim katulad ng abukado. Doon po sa tabi na mismo ng Sapa. At pero dito po sa taas yan po ay puno ng tanim. Meron tayong lansones at rambutan. Ayan po yung kawayan. Pupunta tayo kay Caviteño Farmer dahil siya po ay naglilinis doon sa kabilang side ng tagilid. Ayan po. Pinasya lang po lang natin yung kanyang nalinisan. At tinignan natin yung improvement ng kanyang mga tanim, ng aming mga tanim sa tagilid. Ayan po. Katunayan na marami tayong kawayan, libre na tayo sa gulay na labong. At kawayan na magagamit na pambalag sa mga gulay. Panggamit din sa mga kubo, yung mga kawayan. Ayan. Ito na po yung nalinisan niya. Ayun po yung baba.
puno rin po yan ng tanim. Kaya sabi ko nga sa inyo, nung dumating ako dito, wala akong ginawa kundi magpunla na magpunla. Tapos nung tagulan, tinanim po namin ng tinanim. Katulong po ako ni Caviteño Farmer na magtanim. Hindi na po kami kumuha na magtatanim dahil kayang-kaya naman po namin ang magtanim dahil malakas pa naman po ang katawan. Kaya nga po kami umuwi dito para magtanim. Kapag hindi na po kaya namin, saka kami kukuha ng maglilinis. Pero pag minsan po, tulad nung nakaraan, busy kami. Hindi namin asikasuhan ng pagpupunuan bago i-mower. So, kumuha tayo ng maglilinis, ng masisipag na maglilinis. Ito po ay puno ng himbabao or alokon. Ayan po. Sa susunod, may bulaklak na rin po tayong magugulay ng alokon. Ayan po. Nakakatuwa lang pong pagmasdan yung mga tanim na nung kami dumating, bagong tanim, ngayong malalaki na siya. Na kahit po may mga tanim itong tagilid, nagdagdag tayo ng mga tanim. Ang tinanim na rin po natin dito, na dagdag, ay mga grafting na kakao, rambutan, lansones, at saka grafting na mangga. Nililinisan po ang bawat punuan at tinatanggalan ng suloy ni Caviteño Farmer bago siya mag-mower dito. Kahit po tagilid, ito po ay kayang i-mower. Ayan po. Nandun po siya. Kita naman po dito sa taas hanggang baba. Yan. Medyo malawak po yung tagilid. Pero napuno na rin ng tanim. May mga saging, saba, latundan. Yan po yung tanim niyan. May mga paminta. Dahil sabi ko nga sa inyo, tayo ay libre na ng paminta. At nakakapagbenta rin po tayo. Malaki rin po yung kinikita natin sa paminta. Ito yung ating suhang Davao. Ayan po. Oh. Pupunta tayo dun sa kung saan naglilinis si Caviteño Farmer. Natatanaw na natin na siya doon. Yan. May kasama na rin po pag-harvest ng mga saging. Ayan. Dito tayo. Ayan po siya, nakatunayan na naglilinis. Hinarapat po namin na kami ang naglilinis dahil kayang-kaya naman po pa ng katawan. At exercise po tuwing umaga. Ayan. Ang ating mga tanim, nilalagyan natin or nilalagyan ng sakwa ng saging, lalo na't maliit. Ito pa ay huling tanim na guyabano. Ayan po yung ating isang tanim na rambutan. Ayun po. May kasamang pagtatanggal ng suloy si Caviteño Farmer. Ayan. Suloy ng kape at kakao. Say hello muna sa mga viewers, subscriber. Ayan po. Hindi siya makapagsalita dahil siya po ay pagod na sa pagtatabas or paglilinis ng punuan. Yan. Yan po lagi niyang ginagawa tuwing umaga dahil maganda rin pong exercise. Dahil tayo umiidad na, kailangan natin ng ehersisyo. Yan na po yung tanging exercise niya tuwing umaga. Yan. Kaya nakakatuwa pong pagbasta ng mga tanim na puro malalaki na at nagsisipagbungahan na. Sa susunod naman po, itong mga niyog na ito ay magbubungahan na talaga. Ayan. Ito yung ating tanim na kay Mito. Kahit paano naman po ay lumalaki na. Ayan. Medyo malawak po yung tagilid. Kaya puputulin ko muna itong ating vlog. Ito po yung part 1 ng ating
pagpupunuan ng tagilid. Sa susunod po ay yung kabilang side naman dahil masyado nang mahaba ang ating video. Yan. Tayo ay medyo bababa ng konti para sa pagtatapos ng ating video. Yan. Yung pong isang yon, doon sa katabi ni Caviteño Farmer, meron po doong paminta. At saka doon sa may tabi ng kawayan, ayan po, naglakihan ng ating mga tanim na niyog. Basta po sa probinsya, sipag at tiyaga, hindi mo mapansin na punong-puno na at nakadami ka na ng tanim. Hindi natin mamalayan na nagsisipag bungahan na ang ating mga tanim. Ayan po. Tulad ng sinabi ko, ang pagtatanim ay sipag at tiyaga para lumago ang ating mga tanim. Ayun po si Caviteño Farmer sa side na yon. At siya ay nag-harvest ng saging. Ayan. Ayan po. Sabi ko nga sa inyo, ating paglilinis ng punuan may kasamang pag-harvest ng saging. Ayan po. Yan po ay mga nalimutan ng mga nag-harvest. Tayo po, pag magbebenta ng saging, kung sinong bibili siya ang nag-harvest. Yan po ay mga nalimutan. Kaya tayo po ay pag naglinis, kinukuha natin, i-ano na lang natin, i-share na lang natin sa iba. Yan. Shinare ko lang po sa inyo itong paglilinis ng tagilid part 1 para makita natin ang improvement ng ating mga tanim. Yan. Hanggang dito na lang po ang aming vlog. Maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo kay Caviteño Farmer. Shoutout po sa lahat ng mga viewers at subscriber. Hindi na po namin kayo isa-isahin. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po. Hasta la vista. Bye-bye.